itong ating ano ngayon, live na kung saan ay unahin natin itong si Maharlika. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, bakit nga ba unahin natin si Maharlika? Meron kasing kumakalat ngayon mga kababayan, lalong-lalo na dito kay Hitad o kay Claire Contreras or so toong pangalan ay Maharlika. Itong si Claire Contreras, mga kababayan ay ito nga nabalitaan nyo parang sinapak nga siya, no? Sinapak siya ng isa sa kamag-anak ni Tantoko doon sa may Beverly Hills at nabulagta nga daw di umano. Actually mga kababayan, ang napanood ko po ay picture lang na bumalagta siya. Hindi ko po napanood na mismo yung sinapak talaga siya na natamaan siya. Actually, haka-haka lang. According nga sa mga kapwa ko vloggers, na mga BBM vloggers, ay napanood nga daw nila. Ngayon, hinahanap ko. Hindi ko man mahanap. Siguro kayo po, mga kababayan, dito sa comment section, paki-comment kung napanood ninyo. Kasi gusto ko lang din pong i-clear na totoo na may video at napapanood ninyo na bumulagta talaga itong si Maharlika. Habang ito'y sinapak ba, yung sound mo nanginginig, hindi maintindihan yung mga sinasabi mo. Sabi ni Norsky Andrade. Baka kanina pa po yan. Sinasabi mo. Sabi ni Norsky Andrade. Baka kanina pa po. Baka kanina lang po yun. Picture lang, Sir Ken. Sabi ni Proud OFW. Sabi nga ng mga kapwa ko at mga kaibigan kong vloggers, mga kababayan, ay sinapak nga daw itong si Maharlika. Sa akin, kalaruman. Klaro naman. Ayan, kanina pa po yan. At least kinukumpronta siya para na rin tayong nakaganti. Ayan, sabi ni Roy Lopez. So ito nga mga kababayan, bukod sa sinapak ito si Maharlika sa Beverly Hills. Ayan, ilalabas pa lang daw biyahe ni Koy TV. So actually napanood nga nila. Ako kasi hindi ko pa napanood. So kaya kinaklaro ko sa inyo, baka napanood nyo rin. Actually, ang napanood ko is yung bumulagta siya doon sa may pader, no? Parang napasandal siya. Magkaiba po siya kay Vilma Santos na nagwo-walling, di ba? Magkaiba siyang nagwo-walling. Iba yung walling niya. Nung sinapak, bumulagta, hindi siya nagwo-walling. Talagang dumikit. Di ba? Dapat lang. Dapat sa kanya yan. Atribida kasi pinagkakitaan na niya. Patay na nga hindi pa pinapahinga. Tapos yung tao patay na instead na mamahinga na yung kaluluwa ng tao, ginawa nilang pulutan at ginamit pa nitong mga politician na ginawa nilang punching bag, ginawa nilang kabilaang grupo na naglalabanan, ginagamit itong si Paulo Tantoko na dapat ipapahinga na kasi nga patay na. So ang ginawa nila, pinagkakitaan nila, ginamit nila. So, nanawagan nga ang ina ni Paulo Tantoko na itigil na yan. Bakit? Masakit man sa kanilang damdamin at sa kanilang saluubin na patay na nga, ginagamit pa. So, ang sabi nga, nanawagan nga ang ina ni Paulo Tantoko na tigilan nyo na yan. Hindi maganda para sa aming mga pamilya niya kasi si Paulo Tantoko mabait yan bilang ama, bilang anak at sa kanya mga kaibigan at mahilig siyang tumulong sa mga mahihirap. Kasi isang heredero ito di ba? Isang mayaman, bilyonaryo nga. So ngayon mga kababayan, bukod dyan kay Maharlika, alam naman po natin mga kababayan, walang respeto sa kaluluwa. Kaya nga po, Ma'am Fanny Yuan, di ba? Kaya nga, nanawagan ang nanay ni Paulo Tantoko kay Amy Marcos na tigilan mo na yan at wag mo nang ituloy itong investigasyon mo sa Senado kasi kumbaga, naglabas naman ng police report ng LA, ng Los Angeles sa Beverly Hills. Naglabas naman sila ng police report at grabe nga daw sa balita ayon sa nanay ni Paulo Tantoko na bakit tinawag doon na overdose sa cocaine na which is meron lang namang substance na nakuhaan doon. Hindi naman nakalagay doon na overdose. So sabi ko nga sa inyo, fake news nga itong mga DDS. Pinagpilitan ni Maharlika. At meron pa nga daw ipapasabog itong si Maharlika. Ayun nga, nasapak daw di umano, tagam, di ba? Mirese. Deserve niya yan. So ito mga kababayan, speaking kay Maharlika, meron akong ipapanood sa inyo mga kababayan na isang tawag dito. Actually napanood nyo na din siguro ito na si NBI Director Attorney Jaime Santiago
na hindi habang buhay si Maharlika ganyan. Darating din ang panahon dyan, mga kababayan, na mahuli, maaresto din yan. Take note mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay nasa Amerika. 'Di ba? Okay na masapak siya sa ano daw, masapak siya sa tao na nawala yung comment. Ayun, buti nga sinapak lang. Kung ako doon, ginudgud ko pa sa baldusa yan eh. Ayan, kinalbo ko pa yung buhok pati kilay niya. Sabi ni Mama Ribic Villanueva. Oo. So ngayon mga kababayan, eto gusto kong iparinig sa inyo, mismo sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na hindi habang buhay yan si Maharlika ay ganyan. So ito po pakinggan ninyo. Lalong-lalo na mga kababayan, ngayon po si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Amerika. Alam niyo kung bakit? Ang punot dulo talaga ng kaguluhan na to mga kababayan at paninira kay Pangulong Bongbong Marcos ay yang si Maharlika or si Claire Contreras sa totoong buhay. Isa po yang caregiver or nurse, correct me if I'm wrong, tapos may asawa daw siya na di umano nilason daw, para yung mana daw nung kano, mapupunta sa kanya, ganun daw. So, actually mga kababayan, humanda ka na Maharlika. Ako nga nagsabi sa iyo Maharlika, patong-patong na po yung kaso mo dyan. Kinasuhan ka na nga nung, in-issue mo na designer sa Malacanang, yung sino ba yon, yung nagkaso sa kanya dahil kaya minilabas siya na isang impormasyon na hindi naman totoo. Oo, so kinasuhan siya. Ang laki nga ng na yon, kaso na yon, parang 200 or 2 million ba yon dollars. Oo, cyber libel, parang ganon. So darating din ang panahon dyan Maharlika, lalo ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos, first time and American president, no? Ayan, si Abel Bacudio. Ayan, ayan, Maharlika, fake news ka, di ba? Oo. So ngayon mga kababayan, eto yan. Pangalawa po, simula nung naging presidente ang tatay ni Pangulong Bongbong Marcos na si Marcos Sr., ang pumunta din at inimbita ng presidente ng Amerika. So, sa lahat, sa buong kasaysayan, sa Philippine history, pagdating sa presidente, pangalawa pa lang po na ang presidente na si Marcos Jr. inimbitahan din ng presidente ng United States of America. Una po ang kanyang tatay na si Apu Lakay. Isa po sa pinakauna-unahan na Asian state visit si Apu Lakay. Sunod doon, pagkatapos ng termino ni Apu Lakay hanggang sa bumaba siya pagiging presidente, wala nang sumunod mga kababayan. Pero ngayon, nung naging presidente ang kanyang anak ni si Pangulong Bongbong Marcos, ngayon po ay pangalawa, ayun, si Ronald Reagan, di ba? Inimbita si Apu Lakay. So ngayon naman si Donald Trump. So ngayon, mga kababayan, nandun po si Ferdinand Marcos Jr. So pangalawa lang po siya sa lahat ng naging presidente sa Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, so eto na. Nandoon na nga si PBBM. So, syempre, kakausapin ni PBBM yan. At saka, take note, hindi lang si PBBM ang nandoon. Marami din po siya mga kasama. No, na sa state visit niya, marami siyang mga kasama niya doon, mga gabinete iba. Baka naman, maisabi doon ni PBBM yung problema at yung mga paninira nitong mga vloggers na nakasuporta kay Pangulong Duterte. Di ba? Kasi alam nila na hindi sila makasukasuhan kasi nandun sila sa Amerika. Yung mga nanira, humanda kayo, Maharlika, ako nagsabi sa inyo. Once na nandyan si Marcos, once na nandyan si Pangulong Bongbong Marcos Jr., good luck na lang sa'yo. At ito nga ang sabi, di ba, mga kababayan, ni Director Jaime Santiago ng NBI. Maharlika, pakinggan mo ito. Matagal na ito, pero pakinggan mo para matauhan ka. Ito po, mga kababayan. Wait lang mga kababayan. Ito po siya. Amerika, galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Yung Maharlika na yan, ang dami na yan na pinost na puro kalokohan, puro fake news. Hindi na namin palalampasin yan. Umanda siya, you will go after her. Hindi siya nakakasiguro, akala niya ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Yung Maharlika na yan, ang dami na yan na pinost na puro kalokohan, puro fake news.
hindi na namin palalampasin yan. Umanda siya. We will go after her. Hindi siya nakakagawa. Narinig nyo, mga kababayan? Mismo, si Direktor ng NBI, Jaime Santiago, hindi ka habang buhay Maharlika na nandyan. Hindi ka habang buhay na nasa taas ka. Hindi porkit nasa Amerika ka ay hindi ka pwedeng mahuli. Tandaan mo, Maharlika, si PBBM pumunta ng Timor-Leste. Pagka-uwi ni PBBM after 2 days, si Tebes nahuli. Take note, Maharlika. Maniwala ka sa akin, Maharlika. Yung mga ganyang tao, na sabi nga ni First Lady Lisa sa interview ni Katunying na kung kaya nila Maharlika at grupo ni Maharlika na siraan si Marcos, kaya din gawin ni PBBM yan, na manira siya sa mga kalaban. Pero hindi niya binigyan ng panahon at tuon yan kasi mas inuna ni PBBM yung kabutihan, inuna ni PBBM yung kaunlaran sa bansa. Kasi sabi nga ni First Lady, do you think kung kaya ni Maharlika at yung grupo ni Maharlika na siraan ang administrasyon, ako, First Lady, si PBBM President, hindi kayang gawin? Presidente yan. First Lady ako. Kaya kong gawin sa kanila yan. Pero ang sabi ni First Lady kay Katunying, hindi namin pagbibigyan ng panahon na sagutin sila. Mas unahin namin ang taong bayan kaysa sumagot sa chismis na yan. Diya, presidente na eh. Diya, kapag presidente ka, kaya mong gawin kahit ano mong gusto. Diya? Pero take note, Maharlika. Once na nandyan si PBBM, lahat ng kumakalaban sa Marcos administration, take note, tandaan ninyo sa nangyari kay Tebes. Maharlika, pag uwi ni PBBM, after 3 days, ayun, inaristo si Tebes. Baka naman. At eto pa, mga kababayan, tandaan ninyo, baka mapag-usapan din nila yan. Yung issue dyan ni Kibuloy. Alam nyo naman na si Kibuloy ay pinaghahanap sa Amerika. Baka isusuko yan ni PBBM si Kibuloy. Take note, mga kababayan, si Kibuloy number 1 wanted sa FBI. Ngayon na nakakulong. May possibility pa dyan na may possibility pa dyan na isuko yan ni PBBM si Kibuloy. Kasi take note, si Kibuloy po is number 1 wanted sa FBI sa Amerika. Matagal nang hinanap na kung ngayon ay nakakulong si Kibuloy, no? Ay baka isuko pa yan doon ni PBBM at ihatid pa yan doon yan ikulong at doon litisin sa Amerika yan. Nako po, mga kababayan. So, yun lang mga kababayan, yung sa akin na ano ko ngayon na hindi abang buhay nasa ang dagat, high tide, naglulutay din. Sa mga vlogger dyan na naninira sa administrasyong Marcos, na hindi porkit nasa China kayo, ay hindi kayo maaaresto. Hindi porkit nasa Amerika kayo, ay hindi kayo maaaresto. Tandaan ninyo ito, lalong-lalo na si Maharlika, yung grupo ni Maharlika. Yan sila Sas, sino pa? Si Maharlika, yan si Kati B. Nako, sabi ko sa inyo, mag-ingat-ingat kayo. Hindi porket ganyan. Tandaan nyo si Tebes. Mas makapangyarihan yun kaysa sa inyo. Vlogger lang kayo. Si Tebes, may posisyon yun at may makinarya yun. Naaresto nga. Kayo pa kayang umasa lang kayo sa bayad dyan. Si Badoy, si Celes, si Mark Lopez. Si Badoy, si Celes, nasa Canada. Naku po, mag-ingat-ingat kayo. Baka pag uwi ni PBBM after 2 days, si Maharlika, ay nandito na rin sa Pilipinas. Di ba? So yun lang mga kababayan, yung ating topic. Ito yung pangalawa. Bukod kay Maharlika, mga kababayan, ito yung sunod, Harry Roque. Nako. Ano po ba ito, mga kababayan? Harry Roque. According mga kababayan, napapanood nyo na po sa mga kapwa ko vloggers, no? At siguro napanood nyo na rin sa video ni Harry Roque na parang ito'y yung nangungumpisal sa kanyang live. Ayan, proud OFW, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. No? Itong si Harry Roque, mga kababayan, ay parang nangungumpisal po sa kanyang live. Hindi ko po lupos maisip kung ito po ba ay totoo o hindi. Pero natatawa po ako, mga kababayan, kasi mismo napanood ko din po na ito po'y kung sa Bisaya pa, nang hinulsol. Nang hihinulsol sa kanyang kasalanan. Ma'am Selpa Glory. Ayan. At
pakiramdam ko dito mga kababayan kay Harry Roque ngayon na ang sabi, uuwi na lang daw siya ng Pilipinas at haharapin daw niya kung ano man ang kaso na ikinaso sa kanya ngayon. Oo. Kaya ngayon, mga kababayan, Sir Ferdinand Gorospe, may love shout out po. Wag na po sir, wag mong sayangin yung ano mo dyan sir. Di ba? Sa mga taong walang kwenta. Ma'am Susan Vergara, may love shout out. Guro ako USA, hello po. Ma'am Silpa Glory, hello po. Ito po ha mga kababayan, ipapakita ko sa inyo. Ito po si Harry Roque ay nagsalita na po siya dito na siya daw po ay uuwi ng Pilipinas at ramdam ko dito mga kababayan baka naubusan na ng budget. No? O baka nga, no? Actually si Harry Roque ay napakasinungaling na tao po nito. So, sabi nga ng DOJ, siya po ay nireject ang kanyang asylum. Hindi nga